everyone and welcome to Beauty Consensus. Alam niyo, pinag-usapan natin last time, no? Yung mga pinag-uusapan ng mga New Year's resolution. And always on the top of the list is eating healthy. Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon is how to use food as medicine. And of course, we have none other than, of course, the pioneer of functional medicine in the Philippines, easily one of my top favorite doctors, no? Dr. Rolando Oy Balburias. He's actually a board-certified internist and pioneer of functional medicine in the Philippines, among only 12 certified practitioners nationwide. He focuses on health optimization and root cause care through functional medicine and is trained by the Institute of Functional Medicine, European Certified in Nutritional and Anti-Aging Medicine, and is also trained in mind-body medicine and cognitive decline reversal under Dale Bredesen. Ladies and gentlemen, my co-host for 15 years in Pinoy MD, and of course, the doctor of my son, Brian, no? None other than Doc Rolando Oy Balburias. Thank you. Thank you, Jean. So, thank you. No? So, may bias po yung lahat ng sinabi niya. Of course, no? That's what 15 years of being together can do. No? So, thank you. And thank you for inviting me here sa iyong podcast, Beauty Consensus. No? So, yes, I would be happy to talk about a topic that's very close to my heart, using food as medicine. And indeed, food is medicine. Yes, no? Alam niyo si Oyi talaga, nung kinonceptualize namin itong Beauty Consensus, on the top of my list na talaga itong si Oyi. Because isa rin natin tong advocacy, no? Yes. Na mas maliwanagan talaga sila about this food as medicine, no? Para kasi this is will give you a long-term benefit and not just parang quick fix, no? All right, and of course, what is a doctor without a nutritionist? What is a functional medicine practitioner without a nutritionist? So, ngayon, introduce naman natin ang ating butihing board-certified nutritionist dietitian, which is focused on personalized evidence-based nutrition care, a graduate of UPLB with strong training in human nutrition and preventive or functional health. And he practices at Rhodium Regenerative Institute, helping clients achieve long-term wellness through food and lifestyle intervention. Ladies and gentlemen, Mr. Robert Jake Daniel Pabu. Thank you for inviting me to Dr. Jean and Dr. Roy. Yes, you work together. You're partners, no? Yes. In, of course, giving this personalized, what do you call this? Personalized, precision, and customized medicine. All right. Hi everyone, this is our third episode for the year 2026, no? Kagaya ng pinag-usapan natin last time, di ba? Yung mga nasa top 3 na mga New Year's resolution, actually, laging number 1 doon is eat healthy. So ano nga ba itong sinasabi natin na eat healthy? Tama nga ba yung iniisip nyo about food? Do you know that food actually is medicine? It's not just about leisure or something to enjoy, but it's really medicine, no? In its structure and in its form, no? So ngayon, pag-uusapan natin to more extensively and to give us a bigger picture of what this topic is all about. Of course, we have the pioneer of functional medicine lang naman in the Philippines, no? A good friend of mine, board-certified internist, and of course, one of the top 12 certified functional nutritionists in the country. 12 pa lamang sila, no? Others are still undergoing certification, probably, no? And it's a good thing na dumadami sila. And of course, he focuses on health optimization and root cause care through functional medicine, and is trained by the Institute of Functional Medicine, European Certified in Nutritional and Anti-Aging Medicine, also trained in mind-body medicine and cognitive decline reversal under Dale Bredesen. Of course, easily one of my top favorite doctors. Kasama ko to sa Pinoy MD for 15 years, and of course, he is the doctor of my son, Brian. Let's welcome Dr. Oy Balburias. Yes. Thank you, Jean. Thank you. Welcome sa Beauty Consensus. Thank you for inviting me. So, regarding sa topic that really is close to my heart, no, as a doctor for
health and wellness. I know this is your advocacy ever since, no? In fact, when I started this podcast, no, easily on the top of my list, dapat dito si Oy. So, buti hindi siya busy ngayon at nabigyan niyo tayo ng paumanhin. And of course, what is Doc Oy without a nutritionist, di ba? Yes. Di ba? So, kasama natin ngayon is si Mr. Robert Jake Daniel Tan, no? And he's actually a board-certified nutritionist, dietitian, focused on personalized, evidence-based nutrition care, graduate of UPLB with strong training in human nutrition and preventive functional health, and practices at Rhodium Regenerative Institute, no? Helping clients achieve long-term wellness through food and lifestyle intervention. Let's welcome Mr. Robert Jake. Ikaw ang gumagawa ng the hard part of The execution. of this what you call food is medicine plan, di ba? We call it the 3E methodology. Oh, what is that So, 3E? 3E, I'm in charge of explaining to the patient what are the things na kailangan ng kanilang katawan patungkol sa pagkain. And then the nutritionist actually is the one, what we say, the one prescribing. So we call it not prescription, but we call it prescriptions. Oh, that's nice. Because Robert provides the fresh list of foods that specific patient needs, no, na kailangan ng sistema ng kanyang katawan. And at the same time, we also have on our team a culinary medicine chef. So siya naman yung responsible in providing the experience of how a patient can experience eating healthful but tasteful meals, no? Alam mo, napakabago no, culinary medicine. But this is already parang a branch of nutrition that's already accepted, no, nowadays, no? Yes, in Dati fact, kasi this is hindi naman to naririnig, di ba? well, in fact, maraming may mga eskwelahan na sa Amerika or sa ibang bansa na talagang kasama na yan sa kurso ng mga doktor, no, yung pagkakaroon ng culinary medicine training on how to use how to use food as medicine. Alam mo kasi, no, nung nag-uumpisa pa lang tayo sa med school, hindi naman natin pinag-uusapan ng nutrition eh. In fact, I don't ever remember if we have a subject in nutrition. It's just part probably of physiology or pedia or internal medicine, di ba? Ilang units lang. And nung bago pa lang si Oy sa Pinoy MD, when he talks about food, napapatingin kami ni Doc Q eh. Ang pinagsasabi ni Oy. Yes. So from parang sometimes no other doctors will look down on using food as medicine. Parang it's so simple naman, no? Pero ang totoo, hindi pala talaga simple, no? Because how did you get into this kind of practice, Oy? See, from conventional to getting into functional medicine? Well, for personal reason, because I had my own medical condition or situation that nobody can figure out. No, I work in one of the biggest hospital in our country. I have a lineup of expert doctors, but many of these doctors are experts on managing diseases. Yes. But during the time when I turned 42 years old, no, so 13 years ago, I was not. They cannot identify kahit anong sakit sa akin. But me at age 42 during the time was really feeling sick, no? So I mean, I wasn't able to really function. In fact, it was affecting my function running hospitals, no? So, and that's what led me to investigate and find out how could kung wala akong sakit, then how come I feel like I am sick, no? So that's when I got into functional medicine, and I consulted the functional medicine doctor, and he managed my health, no, because there was no really disease. I consulted a pulmonologist, I consulted a cardiologist, I consulted even a sleep specialist, no. So walang ma-identify na sakit sa akin, no. But yung pala, yung mga nararamdaman ko, yung mga symptoms ko, especially yung chronic fatigue, even the chest pain that I was experiencing, hindi siya automatic indicator G ng sakit. It's just an indicator na yung sistema ng katawan ko hindi na balanse. Marami na siyang kakulangan, no? So, kasi nga ang ating katawan, parang kotse nyo po yan, eh, no? Umaandar yan because of the system,
But yung sistema ng kotse para umandar ng tama, marami siyang kailangan na bagay na lahat ay equally important. No? Mhm. Yung langis, yung gasolina, yung tubig, no? Equally important. Ganon din yung ating katawan. And that was what was missing in my body, no? Because during that time, sobrang busy mo, unang-unang nakakompromiso mo, lalo na sa mga doktor, no? Is yung pagkain. No? Correct. So, yung pagkain. So, dumating yung punto na hindi na kinaya ng sistema ng aking katawan yung kakulangan ng mga sustansyang kailangan nito. Kasi ang taas na nga ng demand ng trabaho ko, pero hindi ko pa na bibigay yung supply. Kumbaga walang gas. Walang gas, kumbaga. No? So talagang tulad ng kotse, di ba, magpaparamdam naman yan muna ng mga tunog or yung efficiency, no, bago siya tuluyang bumigay o masira. At saka Ganon din yung bago katawan. ma-diagnose. Correct. So tama ka dyan. Ang mga sakit or diseases, lalo na yung mga chronic diseases, they develop po bago ito ma-detect. Ang problema dyan, no, hindi nagagawa ng solusyon hanggang walang diagnosis. Correct. At saka ang diagnosis, kadalasan kasi, ang food kasi, kakaiba tong ginagawa mo, Oy. You started this way back, ano pa to? Well, I started learning about it way back 2011. No? Oh, wow. And then Tagal I na formally pala. trained 2013 for it. Okay, Na, 2011, 2013, no? Kasi usually, ako nga nagugulat May mga pasyente ako dumarating, nagpapatingin ng may psoriasis, asthma of the skin, but at the same time, merong mga cancer. Marami akong patients na gano'n. And then, pag tinatanong ko, ano po ang pinayo sa inyo, ng inyong doktor tungkol sa inyong pagkain, kahit na ano daw, kainin. So, nagugulat ako na kailangan pa rin talaga natin talaga. That's why we're guesting Oy here talaga. Kasi, marami pa tayong dapat malaman tungkol sa food. And this is the exciting part, no? Kasi we're getting it from the pioneer himself, no? Itong functional medicine. So when you say functional medicine, kakaiba dito sa conventional medicine wherein, yung sinabi mo, it's systems-based. Yeah, systems biology. Not organ-based. Not organ-based. No? So, and also, itong practice na ito, that's why Robert is here, talagang hindi rin pwede yung approach natin sa ating training, no, sa conventional medicine na konsulta, reseta, then follow-up na approach. No? Reseta base sa simptomas. Base sa at saka simptomas. sa PE, physical exam. But it requires a collaborative care team approach. No? So that's why ako may na ipoprovide sa pasyente pero kakailanganin ko ng tulong ng isang nutritionist, katulad din ng isang culinary medicine chef or even yung fitness professional. No? Kasi established naman po talaga na yung mga determinants ng ating kalusugan. No? Yung pagkain, tulog, pahinga, stress management, of course, yung paggalaw at ehersisyo. Lahat po yan, parang gasolina, tubig, langis, lahat po yan ay equally important pagdating sa ating kalusugan, hindi sa karamdaman, G. Saka you also base it on specialized laboratories, no? Well, we call it... Hindi actually pangkaraniwang laboratory to So nagugulat yung mga patients na, may ganun palang labs. No? Kasi karamihan ng mga test patungkol sa pag-diagnose ng sakit ay, yun nga, sinabi mo kanina, organ-based, no? So, pero kung gusto po ninyong i-manage ang inyong kalusugan, no? Hindi po tayo at an organ level mag-iimbestiga. Kung hindi at a cellular level. Cellular level. Kumbaga, kasi nangyayari, sakit ang ulo mo, punta ka sa, ano ba? Sa neurologist. Okay. Sakit ang tiyan mo, punta ka sa GI. So, kanya-kanya siyang prescription ng gamot, no? Hindi totally buo at tinitingnan ng katawan as one whole body consisting of systems that affect the different organs. Am I right? No? So, anyway. So, and at the same time, we try to look for the root cause. Correct. Diba? The root cause of the problem and some factors that may have contributed to the chronic condition. Ngayon, ano usually yung mga tinitreat niyong mga sakit sa ganitong mga plan na ito? Well, pagdating po kasi sa nutrition and pagkain, as we talked about yung kanina, pagkain ang nagsisilbing fuel ng ating katawan. So basically, what we usually do is to have an assessment of the patient, what is the current condition, and then we give the right fuel to the body of that specific patient.
That's why important po na magkaroon tayo ng appropriate diagnosis and assessment po ng mga pasyente. Kasi hindi naman po lahat ng sakit ay mayroong pare-pareho na pagkain na pwede natin ibigay. At meron po mga pagkain talaga na mas makakatulong sa mga pasyente or makatulong din sa pasyente na merong karamdaman. Na yung mga nutrients or fatty acids, vitamins and minerals na nakapaloob sa mga pagkain ay yun ang magsisilbing primary source of the nutrition and development ng pasyente. Gaano ka-powerful ang food as medicine? Well, it's foundation and fundamental para sa ating kalusugan. No? So, and speaking of, just to add to what Robert said, using food as medicine, and yung sinabi mo na may mga specialty tests. Actually, hindi naman kailangan. No? Okay. Hindi siya requirement sa amin. Dahil si Robert bilang isang nutritionist, trained din siya to perform what we call nutrition-focused physical examination. No? So, kaya nga ito yung isang kung bakit ako na talagang na-in love dito sa practice na ito because maaari kong magawa ang parehong outcome sa mga pasyente kahit siya ay walang pera or siya ay mayaman. No? So, pagdating sa pangangailangan for mga functional test, no, at kung afford naman ng pasyente, pinagagawa ko talaga siya. No? So, nasusukat namin ang antas ng bitamina, ng mineral, ng hormones. No? So, kung kinakailangan at kakayanin ng pasyente, then why not? No? Pero kung wala talagang pera, hindi naman kami nalilimitahan kung wala itong mga diagnostic test na ito. No? Kasi meron din kaparaan na ginagawa si Robert. Yun nga, isa dyan yung nagpe-perform kami ng nutrition-focused physical examination. No? Kung saan titingnan lang yung estado ng kuko, ng balat, no? Ng scalp, ng buhok, no? ng gums. Alam na namin kaagad kung ano yung mga kakulangan ng pasyente ng mga vitamina or mineral na nangyayari doon sa sistema ng katawan ng pasyente. No? At the same time, minsan kung wala talagang si Robert bilang isang nutritionist, hihingi siya ng 1 week na food diary ng pasyente. No? Ipapadala sa kanya yung mga litrato. O sige nga, bigyan mo ako ng litrato ng lahat kung paano ka kumain. No? So kung sa loob ng ilang dekada, magbigay ka ng sample na 1 linggo ng food diary mo. No? And from there, si Robert can already evaluate na makikita na namin kaagad kung ano talaga yung kakulangan ng pasyente. So kaya hindi kailangan ng mga specialty test na yon. Kahit na mahirap ang pasyente, kung willing siya mag-provide ng impormasyon, then maraming makukuha akong impormasyon mula sa nutritionist para kung paano ko siya matutulungan at para malaman ko kung ano ba talaga yung kakulangan o sobra sa sistema ng katawan ng pasyenteng yun. Good you pointed that out kasi ang iniisip kasi ng tao, ang functional medicine, pang mayaman lang no? Tsaka kasi syempre hindi rin naman mura ang konsulta. Well, pero kasi naman, 1-2 oras ang usapan dito, no? At saka titingnan mo siya, hindi mula sa perspektibo ng gastos, mura, no? Kung hindi, long term. Ang outcome kasi na makukuha mo is kung mare-reverse natin ang mga chronic na sakit mo at maititigil natin safely din ang pangangailangan mo for maintenance drugs. Na mga napakamahal. Mahal din, no? Pero kung matitigil ang dahilan dahil mababalik ang balanse ng sistema ng iyong katawan at hindi mo na kailangan ng gamot para sa maintenance sa high blood, maintenance sa blood sugar, then yung binayad mong kinoconsider mong mahal is actually just a fraction of what you're still going to spend para sa iyong karamdaman. Kung magpapatuloy kang nakarely lamang sa mga drugs. Pero kung iintindihin natin, bakit ka ba meron yung chronic disease na yan? At ano ang mga bagay sa buhay mo araw-araw na nagdudulot kung bakit despite your maintenance drugs, yung komplikasyon na kaakibat ng mga chronic na sakit na yan ay patuloy pa rin nangyayari sa'yo or mangyayari pa rin sa iyo. Correct. So kasi, hindi mo rin naman sinasabi na, kasi ibang takot ng mga tao is, nako, so pag pumunta na ako dyan, pagkain na lang ng gamot, so ihinto ko na yung mga gamot ko, nakakatakot, papagalitan ako ni Doc. What can you say about that? Well, hindi ko pinakikialaman yung gamutang ibinibigay ng mga doktor, ng mga pasyenteng
pumupunta sa akin na maraming mga gamot, no, o mga maintenance na gamot. Binibigyan ko lamang ng dahilan yung kanilang mga doktor na pwede na nilang i-prescribe yung mga maintenance drugs na yon kasi number one, for example, sa high blood. No? Ang high blood, ang mataas na presyon, ay indikasyon na ang kalusugan ng inyong mga ugat or blood vessel ay kulang na kulang sa sustansya. No? Kaya siya nagmamanifest ng mataas na presyon. No? Pero kung ibigay mo yung sustansyang kailangan ng blood vessel at maibalik mo na ang sigla ng iyong blood vessel, kusa ng bababa ang inyong presyon. No? At kung iinumin nyo pa yung gamot na dinisenyo para pababain po ang inyong blood pressure, bababa na po siya ng husto. At kung bababa na ng husto, yun ay magpupuwersa para sa mga doktor na itigil mo na. Kasi delikado na, bumabagsak na ang iyong presyon. Kaya hindi ko siya pinapatigil. Sinasabi ko, ipakita mo, bumalik ka doon sa iyong doktor, ipakita mo ngayon ang monitoring ng iyong blood pressure, at sabihin mo na every time na iniinom mo yung gamot na binibigay niya sa iyo para pababain ang presyon mo, ay medyo nahihilo ka na. Yeah. In fact, pag chinecheck mo ang iyong blood pressure, masyado na itong mababa. Yun na yung senyales na ibalik mo na ang sigla at kalusugan ng iyong blood vessel. So, the doctor can taper the dose already, Yes, di ba? oo. Naturally. So, without forcing it. Yes, no? yes. So, ngayon, going back to the, yung mga kaso mo na mga hypertension, diabetes, and from what I know, marami rin kayong patients who have cancer, no? So, Yes. how do you manage that? No? Pagdating sa cancer, si Robert at saka ako at yung chef, hindi naman namin minamanage yung cancer ng mga pasyente. Merong ekspertong doktor na siyang responsible para sa pag-manage ng kanilang tumor o ng kanilang cancer. No? Pero may mga pasyenteng lumalapit sa amin na kung paano namin sila matutulungan habang sila'y nag-undergo ng treatment para sa kanilang cancer. So, ang aming minamanage is yung kalusugan ng cancer patient. No? So, in fact, di ba, merong mga, anong una nating tinatanong sa pasyenteng may cancer pagka lumapit sa atin? Kung ano yung regimen na gagamitin sa kanila. Kasi, Kung ano yung chemo. kung anong chemo drugs. Kasi Oo. bawat chemo drugs, merong mga sustansya tulad ng vitamina or mineral na mauubos or madideplete, no? Pagka ito ay binigay sa iyo ng iyong doktor. Can you imagine kung kulang na nga ang iyong katawan, mag-i-introduce ka pa ng drug na mag-uubos further ng mga sustansyang iyon at hindi mo mapapalitan, di talagang even yung gamutan na binibigay ng iyong oncologist, maaring matigil. No? Kaya nga may mga pasyenteng may cancer na kahit na gustuhin ituloy-tuloy ng kanilang oncologist ang kanilang chemotherapy, natitigil kasi nagkakaroon ng halimbawa ng matinding infection yung pasyente may cancer kasi yung sustansya na kailangan ng kanilang immune system ay naubos bilang isang epekto ng gamot or chemotherapy na binigay sa kanila. So, kami, ang minamanage namin, yung kalusugan ng isang cancer patient. Hindi namin minamanage yung cancer ng pasyente. So, kumbaga, you're optimizing their health Yes. para for them to lessen the side effects of these cancer drugs. Not really also lessen or minimize or minimize. avoid as well. Kasi ang chemotherapy, hindi lang naman acute ang side effect niyan . May mga chemotherapy drugs or kombinasyon ng chemotherapy na merong long-term side effect. No? May mga pasyente na may cancer na nagtuloy-tuloy, nagkaroon sila ng congestive heart failure because of the toxicity ng gamot doon sa puso. No? So, pero kung mapoprovide mo ang lahat ng sustansya na kailangan ng kanilang puso, no? Habang sila binibigyan ng chemo drugs na yon, then mas may tsansa na maiiwas mo yung pasyente doon sa long-term komplikasyon na dulot ng chemo drugs na yon. Alam mo, habang sinasabi mo yan, for sure, marami pa rin nakikinig dito na medyo skeptical about food no? So, ano bang meron itong food na ito? Bukod sa sinasabi nila na calories, pampapayat, something to enjoy, no? Lalo na tayong mga Pilipinos, di ba? Parang ang tingin natin sa food, parang something to enjoy, dapat pang celebration, di ba? Dapat masarap, di ba? So, how does food actually affect, yung sinasabi mo, yung the genes, no? Yung ating tendencies to develop certain mga diseases, and what is it in food
that makes it so important for us to give attention to? Paano ito nakaka-affect talaga sa ating kalusugan? Because sabi nila, food can kill or heal, no? So, ano bang meron itong mga pagkain na to? So, una thing, actually, meron din tayong misconception kasi ngayon when it comes to food and nutrition na yung healthy foods ay yun yung hindi masarap. So, that's what culinary medicine also addresses. So, we don't necessarily have to have healthy foods na hindi masarap. So what the goal of culinary medicine is to make foods more palatable, more enjoyable for the patient. At the same time, give the patients or consumers yung necessary nutrients or yung identified nutrients na might supply yung nutrient insufficiencies, nutrient deficiencies that they are currently experiencing. And on top of that, if you are currently having metabolic diseases or you're currently diagnosed, food and nutrition plays a huge part on you being diagnosed by those metabolic diseases. Kasi if you're currently undergoing those treatment that you're currently doing with your oncologists, with your doctors also, if you're having foods that are feeding more yung diagnosis mo, that's gonna be counterproductive to what you and your doctor is trying to achieve. Correct. So that's why it's very important for us to first know what are your nutrient deficiencies and insufficiencies in the first place. And our goal or our role as nutritionists and our functional doctors and our culinary medicine chef, our goal is to supply the patients what they need and what would help them further achieve longevity and health. Kasi so that means ang healthy food doesn't have to be boring, 'di ba? Correct. Kaya doon pumapasok yung culinary medicine. Kaya you work with a chef, 'di ba? Correct. Pero ang tanong ko, yung properties mismo ng food, 'di ba? Kasi yung food kasi, ang iniisip lang natin, pampabusog yan, pampalakas, pampa-energy. Pero meron pa ba yung mga ibang components that can really affect your biology or your biochemistry? Kasi sanabi mo, it's a gas. So, how does it work as a gas? Not just for energy, but something more. Marami talagang properties beyond calories ang pagkain. No? So, kaya titawag natin yan yung nutrigenomics. No? Okay. Kung paano itong mga bioactive molecular compounds na nilalaman. Pag sinabi nating pagkain, ang pinag-uusapan lang po natin, Doc Jean, is yung totoong pagkain. Yung pagkain bigay sa atin ng Diyos, ha? Yung pagkain galing Whole foods. Yes, whole foods. Yung galing sa lupa, galing sa dagat, galing sa puno, no? Yan po yung ating pinag-uusapang pagkain. Hindi po natin pinag-uusapan yung mga pagkain gawa ng tao o pinroseso, no? So yung nutrigenomics, ito yung nakikitaan ngayon, pinag-aaralan ng maraming scientists kung paano nakaka-impluwensya sa gene expression, no? Okay. Kasi nga ang ating genes, ito ay impormasyon lamang na pwedeng maapektuhan ng mga bagay na sa ating paligid, no? So, yung tinatawag nating epigenetics, no? So, even yung ating mindset, even yung ating environment, pwedeng maka-impluwensya kung paano ang genes ay ma-express. So, kaya kung ang genes na yan ay protective or beneficial or mabuti, we should find a way to turn it on, no? Pero kung yan namang genes na yan ay talagang harmful, no? Meron ding paraan upang ang genes na yan ay ma-turn off, no? At isang tinitingnan nga ng mga scientists ay yung property na molecular compounds, mga bioactive compounds that can really influence how genes are expressed sa ating katawan, no? So kaya epigenetics. And sa culinary medicine also, just to add sa sinabi ni Robert, no? Importante din kasi yung cooking methods kasi anong saysay ng gulay kung ito ay overcooked na, no? Kung na-deplete na rin yung sustansyang nilalaman nito. So kaya doon namin kinukuha yung tulong ng chef, no? Sila ay nakakaalam ng culinary medicine chef kung tama na ba, no? Yung luto, no? Kasi kung hilaw naman din, yun na nga, baka mangyayari doon sa experience ng maraming pasyente na hindi sila nasasarapan. So kaya nga sinasabi namin, it's a collaboration between 3 health professionals upang makakome up ng tinatawag naming medical meals, no? Or medical foods na tinatawag. Tama ba na yung most of the drugs din galing din naman sa pagkain? Correct, no? So, yung reference point, maraming chemotherapy drugs na ang kanilang reference point ay ang mga bioactive compounds na nilalaman ng mga totoong halamang gamot,
no? So, Mm. yun nga lang, kailangan nilang gumawa ng synthetic equivalent nito upang ito ay ma-mass produce po, no? Mm. Pero karamihan ng mga impluwensya or inspirasyon patungkol sa maraming gamot ay Mm. nagmula po sa mga totoong halamang gamot or mga Mm. herbs and botanicals, no, na pinag-aaralan din ng mga scientists. So, kumbaga, in summary, itong pagkain na to, hindi lang siya merong minerals, vitamins, Yeah. ano pa, Micronutrients, tapos yung mga bioactive compounds tulad ng phytonutrients, Mhm. antioxidants, no? Yun. Tapos ngayon nga, marami pang mga molecules po, mga unknown molecules na hindi pa ho talaga, we're barely scratching the surface patungkol sa power of foods as medicine. Ayun. Kaya nga, di ba, sabi ni Mark Hyman, yung pharmacy niya naging farm. Yeah, F-A-R-M-A-C-Y. F-A-R-M, pharmacy. Yes. Mga ninuno natin, actually, di ba? Correct. Pag nagkakaroon ng lagnat, painumin ng sipon, painumin ng bone broth. Di ba? or- It's good for the digestion. Yun lang, importante din kasi dito, yun nga, nakikitaan natin because nga, how food can impact our genes. Dito na ngayon pumapasok nga yung tinatawag nilang precision and personalized medicine. Kasi pwedeng sa'yo, mabuti ang epekto nitong compound na ito. Sa akin naman, pwedeng ito ay harmful or iba ang epekto. No? So doon makikita yung pangangailangan nga ng pag-aaral kung ano ang kailangan ng unique na kailangan ng sistema ng iyong katawan. So kasi hindi natin pwedeng across the board, no? Na parang yung population-based medicine, kung katulad ng kung paano dinisenyo ang isang gamot, no? Ito po ang practice of using food as medicine. Personalized talaga siya, N-of-1 medicine nga na tinatawag. Kasi iba-iba po tayo, iba-iba po ang ating lahi, iba-iba po ang ating preferences, iba-iba po ang ating exposure sa environment, no? So kaya iba-iba din po ang pangangailangan ng sistema ng ating mga katawan. So, personalized ang key doon. So, anyway, thank you for that, Doc Oyi, no? So, marami pa tayong pag-uusapan for part 2. Pag-uusapan natin yung, totoo bang merong pinaka-the best na diet for everyone, no? And yun nga, kaya sinabi mo, personalized. So, how do we personalize these mga food plans na to, no? Ano ang ating basis at paano natin ito ginagawa? So, yan po yung pag-uusapan natin sa ating part 2 of Food is Medicine.